Sa sandaling ito, humakbang si Shihinoo sa likod ni Suhan, inilagay ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat upang aliwin siya at galit na nagmura, anong klaseng magkakapatid ito? Isa lang kayong kumpol ng mga walang hiya at kasuklam-suklam na hayop. Nakita ang kanyang maliit na disciple na lumuha, humakbang si Xiaoshuan, hinawakan ang kanyang balikat at mahinang sinabi, Muhan, dahil naging disciple ka ngayon, ituturo sa iyo ni Shifu ang iyong unang aralin, paano haharapin ang mga fair weather friends na ito. Kailangan mong gumamit ng lakas. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang Forest of Sword Chi ay sumulong mismo sa harap ng mga miyembro ng Suklan, na nagpabalik sa kanila ng mabilis, nanginginig sa takot. Isang nakakatakot na presyon ang pumuno sa silid, kasama ng malamig na tingin ni Xiaoshuan at ang kanyang nakakapanindig balahibo na tanong, Muhan, gusto mo ba silang supilan o patayin ang buong angkan? Narinig ito, takot na takot ang mga miyembro ng Su family na bumagsak na parang mga bowling pins. Inulit nila ng may pagkalito, supilan, patayin ang angkan. Ibinaba ni Suhan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay mabigat pa rin sa emosyon at nag-atubili. Ngunit alam niyang oras na upang tumayo. Hindi na niya pwedeng hayaan na apak-apakan pa sila. Kaya lumuhad siya, yumukod kay Xiaoshuan at gumawa ng kanyang huling desisyon, pakiusap, Shifu, supilan niyo po ang Su family. Sirain niyo po ang kanilang cultivation at bigyan sila ng paraan upang mabuhay. Dahan-dahang binuksan ni Xiaoshuan ang pamaypay sa kanyang kamay, tiningnan ang kanyang disciple at inutusan, sige, Muhan, iligtas mo muna ang iyong ama. Iwanan mo sa Shifu ang lugar na ito. Tumangala si Sumuhan sa kanya, may luha pa rin sa kanyang mga mata at sumagot, salamat po, Shifu. Lumapit si Shihinoo upang tulungan siya, nagmamadali, tara na. Tumayo siya at umalis kasama si Shihinoo. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, dahan-dahan niyang nilingon si Xiaoshuan, ang kanyang mukha ay nagpakita ng malinaw na emosyon. Namula ang kanyang mga pisngi at mahinang tumawag ng may pagmamahal, Shifu. Pagkatapos noon, isinara ni Xiaoshuan ang kanyang pamaypay, tinapik ito sa kanyang palad, mukhang relax at walang pakialam, at nagtanong, kaya, sino ang sisimulan natin? Itinaas niya ang dalawang daliri, nagtipon ng spiritual chi at lumikha ng sword chi na sumusugod patungo sa matandang si Su Hangyuan na nakadikit pa rin sa dingding, sinasabi, sige, kung ganoon, sisimulan natin sa iyo. Nakita ang spirit sword na humahampas patungo sa kanya, sumimangot siya, ang mukha ay kunot na kunot, nagmakaawa. Pagkatapos, ang takot na sigaw ni Su Hangyuan, Yaya, ay umalangaw-ngaw habang pinupuno ng presyon ang silid, na nagparamdam sa grupo ng Su family na halos lumundag ang kanilang mga puso. Naramdaman nilang naging gulaman ang kanilang mga binti at braso, halos hindi makatayo. Inabot nila upang hawakan ng mahigpit ang dingding para lang hindi bumagsak. Mukhang lubos na kaawa-awa si Su Hangyuan matapos masira ang kanyang cultivation. Siya ay nakahandusay, nakasubsob ang mukha sa sahig. Si Xiaoshuan, umiikot ang kanyang pamaypay sa kanyang kamay upang magpalipas ng oras, dahan-dahang lumakad patungo sa grupo ng Su family at sa isang nagbabanta na tono, susunod, sino ang gustong mauna? Sa harap niya, ang mga sword chi ay lumulutang pa rin doon, naghihintay lang na gawin ang kanilang trabaho. Nataranta ang mga elders ng Su family at nagsimulang sumigaw sa isa't isa, takbo. Sa likuran nila, ang mga sword chi na kinokontrol ni Xiaoshuan ay sumusugod sa kanila, nagpapakalat ng takot sa lahat na tumatakbo para sa kanilang buhay na parang nasusunog ang kanilang mga buntot. At hulaan mo kung sino ang tumatakbo ng pinakamabilis. Tama, si Su Shanyu, ang malakas ang boses kanina. Malakas na idineklara ni Xiaoshuan, huwag na huwag kayong magtangkang tumakas. Walang ni isa sa inyo ang makakatakas. Pagkatapos ay kinaway niya ang kanyang pamaypay, agad na nagpakawala ng mga agos ng gininto ang aura na matalim at maliwanag na parang talam, humahampas sa kanilang mga katawan na inyaangat sa hangin, sabay-sabay na pinipilayan ang cultivation ng lahat. Napatulala si Sumuhan habang pinagmamasdan ang kanyang Shifu na binubugbog ang mga lalaking iyon para sa kanya. Ang hindi kapani-paniwalang aura ay nakatatak pa rin sa kanyang mga mata at isang alon ng emosyon ang bumalot sa kanya. Bumulong siya, walang sino man ang tumulong sa akin ng ganito, nang basta-basta.
Nakaramdam ng biglang paglakas, biglang sumugod si Sumuhan, nag-iisip, kailangan kong magtrabaho ng mas husto. Kailangan kong iligtas si tatay. Biglang hinayla, napasigaw si Shihinoo sa gulat, "Wo, Junior sis." Sa silid ni Soshiyuan, nakaluhod si Sumuhan sa tabi ng kama ng kanyang ama, nakikita siyang nakahiga pa rin, walang galaw, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala. Sa sandaling iyon, itinulak ni Xiaoshuan at Shihinoo ang pinto at pumasok. Masayang sumigaw si Shihinoo, "Junior sis." Si Shifu ay ganap na sinira ang cultivation ng mga miyembro ng Su family. Nakakulong sila ngayon sa dungeon. Lumingon si Sumuhan, nakatingin pa rin sa ibaba, at sinabi, "Sapat na po. Salamat po sa lahat." Sumugod si Shihinoo at inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya, nagtatanong, "Kumusta ang tatay mo?" Ibinaba ni Suhan ang kanyang malungkot na mga mata at sumagot, "Hindi pa rin po siya nagigising. Kahit na uminom ng Rangshin Fire Lotus." Mukhang nakikita ni Xiaoshuan ang kalungkutan na bumabalot sa kanyang disciple kaya lumakad siya at nag-alok, "Hayaan mong tingnan ko." Inilagay niya ang dalawang daliri sa palso ni Soshiyuan upang kunin ang kanyang palso, gamit ang kanyang spiritual energy upang damhin ang palso sa kanyang mga meridians, pagkatapos ay sinabi, "Ang pinsala ng iyong ama." Bigla siyang may napansin na kakaiba, kumunat ang noo at nagpatuloy, "Kung titingnan ang kanyang palso, hindi ito cultivation deviation. May naglagay ng sadyang kapahamakan sa kanya, pinutol ang kanyang mga meridians, at naging brutal sila tungkol dito. Kung wala ang iyong ama ng matinding medicinal build-up sa kanyang sistema, kahit na uminom ng maraming healing pills, malamang na namatay na ang iba." Isang nagtanong si Sumuhan, nanginginig ang boses, Paano nangyari ito?" Nilinaw ni Xiaoshuan, "Huwag kang mataranta, stable pa rin ang mga bagay sa ngayon." Naglagay pa si Xiaoshuan ng mas maraming spiritual energy habang sinasabi, "Kailangan ko lang ayusin ang kanyang mga meridians at magiging maayos na siya." Habang ginagawa ito, naisip ni Xiaoshuan, "Mabuti na lang at ang pag-practice ng Tonghuan One Sword Control Art ay nagpataas ng aking fine control ng spiritual energy." Inabot niya at naglagay pa ng mas maraming spiritual chi sa kanyang binti upang muling i-connect ang mga ugat. Pagkatapos ay bumulong siya, kahit na naibalik na ang mga ugat, napakahirap pa rin ang detalyadong trabaho na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umusli ang mga kalamnan ng bibig ni Soshiyuan at bahagyang bumukas ang kanyang mga labi. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig at umubo, ubo, ubo, ubo. Labis na natuwa si Sumuhan at tinawag, "Kai." Natigilan din si Shihinoo at sinabi, "Gising na siya." Ikinuwit ni Soshiyuan ang kanyang mga mata, nakikita ang kanyang minamahal na anak sa harap niya, mahina siyang bumulong, "Muhan." Nakita ang kanyang ama na umupo, kinukuskus ang kanyang ulo na may masakit na ekspresyon, isang nagtanong si Sumuhan, "Kai, kumusta po ang pakiramdam niyo?" Mahina niyang sinabi, "Ayos lang ako, medyo nahihilo lang." Biglang may nalaala si Soshiyuan, lumaki ang kanyang mga mata at isang nagtanong, "Muhan, nasaan ang pangalawang tiyuhin mo? May ginawa ba siya sa iyo?" Nagulat si Suhan at sinabi, "Ayos lang po ako. Bakit niyo po binabanggit ang pangalawang tiyuhin?" Baka naman, nag-isip si Soshiyuan at nagkwento, "Sa mga nakaraang taon, nakatuon ako sa pagpapabuti ng rejuvenation pill formula. Ilang araw na ang nakalipas, sa wakas ay nagkaroon ako ng progreso. Ang bago kong formula ay nangangailangan ng mas mababang kalidad ng medicinal herbs ngunit nangangailangan ito ng napakataas na cultivation level mula sa alchemist. Hindi sapat ang aking cultivation kaya humingi ako ng tulong kay Suhang Yuan." Hindi inaasahan, sinamantala niya ako habang nagre-refine ako ng mga pills at inatake ako. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang may kalungkutan at nagpatuloy, "Wala kaming sama ng loob dati at wala kaming alitan ngayon, ngunit galit na galit siya sa akin. Kailangan pa rin siguro ito dahil pinili ako ni ama noon na maging patriarch ng Su family at hindi siya." Narinig ito, hindi napigilan ni Suhan ang kanyang galit. Hinampas niya ang kanyang kamay sa kama at sinabi, "Kaya siya pala." Si Xiaoshuan, na tahimik na nakikinig, ay medyo naging interesado. Hinimas niya ang kanyang baba ng may pag-iisip, "Rejuvenation pill, ha? Naaalala ko, 3 realms pill iyon, hindi ba? Hindi ba't perpekto iyon para kay Muhan na i-upgrade ang kanyang pill daw heart?"
Naisip ito, ngumiti si Xiao Xuan at tinanong si Su Shiyuan, Elder Su, binanggit niyo ang pill formula kanina. Maaari ko bang tingnan iyon? Nakita ang isang kakaibang binata na nakikipag-usap sa kanya, tinanong niya si Xiao Xuan nang may pagtataka. Mabilis na tumayo si Su Muhan, lumapit kay Xiao Xuan at ipinakilala siya. Ito po si Elder Xiao Xuan ng Hongmang Sect at siya rin po ang Shifu na kakatanggap ko lang. Sa kabutihang palad, salamat po sa kanya, nakabangon po ako. Narinig ito, masayang nag-abot kamay si Su Shiyuan at sumagot, ganoon ba? Kaya pala ikaw ang kumilos upang iligtas ako at si Hanjer. Salamat po, young master. Lubos akong natutuwa na nagkaroon ng ganitong pagkakataon si Hanjer. Pagkatapos magsalita, ibinaling ni Su Shiyuan ang kanyang mukha papasok at tinapik ang isang parihabang kahoy na panel sa dingding. Agad na lumabas ang isang drawer. Lumaki ang mga mata ni Su Muhan sa gulat at nagtanong, Kai, kailan niyo po nilagyan ng ganyan ang silid? Kinuha ni Su Shiyuan ang isang scroll mula sa drawer habang humihikab, hehe, dati, itago ko lang ang aking pribadong stash. Natahimik si Su Muhan at nakatulala lang sa kanya nang marinig ang dahilan ng lihim na compartment. Ibinigay ni Su Shiyuan ang scroll kay Xiao Xuan at sinabi, Young Master, iniligtas mo ako. Hanggat ito ay pill formula ng aking Su family, maaari mo itong kunin kung gusto mo. Binuksan ito ni Xiao Xuan at matapos tingnan, nag-atubili siya at nagtanong, ang pill formula na ito, hindi mo pa natatapos na baguhin. Ibinaba ni Su Shiyuan ang kanyang ulo ng malungkot sa loob, benefactor ay may matalas na mata. Sa simula, kaunti na lang ang kulang ko para magtagumpay, ngunit sa kasamaang palad, sinira ako ng halimaw na iyon, si Su Hangyuan. Ngumiti si Xiao Xuan at nag-alok ng mungkahi, ayos lang. Ang formula na ito ay walang malalaking issue. Kulang lang ito ng isang Tianhuang herb. Narinig ang kanyang Shifu na binanggit ang isang uri ng herb, lumiwanag ang mga mata ni Su Muhan at kuminang ang kanyang puso sa tuwa habang nag-iisip, Tianhuang herb. Tama, Tianhuang herb. Langit, bakit hindi ko naisip iyon? Sa sandaling ito, umalangaw ang tunog ng isang ding. Nagpakita ang system ng isang notification, Disciple, under your guidance, successfully comprehends 3 realms pill formula. Upgraded rejuvenation pill to enhanced version. Received a 5-fold increase in host talent as reward. Pill Dao Heart talent upgraded to profound realm. Profound realm means successful pill refinement increases pill comprehension rate by 79%. Increased comprehension rate by 30%. Nasiyahan din si Xiao Xuan matapos makita ang notification at naisip, tumaas ang pill comprehension rate ng 30%. Kaya pala biglang may lumabas na bagong ideya tungkol sa iba pang pill formula sa isip ko. Kinuha ni Su Shiyuan ang kamay ng kanyang anak, tila nagtatapat, Muhan, matagal mo nang pinamamahalaan ng Su family ng mag-isa, nahihirapan ka. Tiningnan ni Su Muhan ang kanyang ama at sumagot ng may bahid ng pagkasala, lahat po ng ito ay mga bagay na dapat kong gawin. Ang kawalan ko lang po ng kakayahan, na anak niyo po, ay para kumita ng pera para sa inyong paggamot, isinangla ko po ang mga pharmacies ng pamilya. Natatakot po akong hindi na makakatayo ang Su family. Biglang, isang boses ang pumutol sa kalungkutan sa puso ng ama at anak, mayroon akong medyo matapang na ideya. Si Xiao Xuan, habang kinakalembang ang supot ng Spirit Stone sa kanyang kamay, ay casual na sinabi, maaari mong tabyusan ang lahat ng pharmacies at pagkatapos ay mag-recruit pa ng mas maraming alchemy apprentices, pumirma ng lifetime contract sa kanila sa kondisyon na hindi sila pinapayagan na ibunyag ang aming mga pill formulas. Narinig ito, ang 3 tao sa harap ni Xiao Xuan ay nakatulala. Itinapon ni Xiao Xuan ang supot ng Spirit Stones patungo kay Su Han at dahan daw ang nagpatuloy, kung gusto nilang bumalik sa kalagitnaan ng plano, pipirma kami ng isang non-compete agreement sa kanila. Pagkatapos umalis sa aming lugar, hindi sila pinapayagan na gamitin ang aming mga pill formulas, kung hindi. Sa puntong ito, huminto si Xiao Xuan sandali upang huminga. Sa sandaling ito, maingat na nagtanong si Su Muhan, ang Night's Shadow Doctor. Hinimas ni Xiao Xuan ang kanyang baba at ngumisi ng nakakatakot, hehe, malalaman nila sa lalong madaling panahon ang aming kapangyarihan. Matapos ipakita ang kanyang plano, lumingon siya upang maglakad patungo sa pinto, hindi nakalimot na magmadali, oras na ng asensya, Muhan.
Mag-refine ka muna ng mga pills. Kami ni Shihinuo ang baalang mag-asikaso kay Su Hangyuan. Dali-daling sumunod si Shihinuo kay Xiao Xuan, hindi nakalimot na kumaway kay Suhan at sabihing, "Shimei, kita-kits." Nang mawala na ang dalawang figure sa paningin, walang ekspresyon na tinanong ni Su Shiyuan ang kanyang anak, "Hindi ba ordinaryong tao ang iyong Shifu?" Ang mood ni Su Muhan ngayon ay eksaktong kapareho ng sa kanyang ama. Pakiramdam niya na masyadong mabilis ang lahat para maintindihan ng normal na isip ng tao, ngunit sumagot pa rin siya, "Ah, oo, siya nga po." Nagbago ang scene patungo sa Su family dungeon. Si Su Hangyuan, nakakadena ang mga binti, ay nakasandal sa dingding nang makita niya si Xiao Xuan at Shihinuo na lumitaw sa harap niya. Natarante siya, nanginginig at nagtanong, kayo, ano ang gusto niyo?" Sa sandaling ito, casual na winiwagayway ni Xiao Xuan ang kanyang pamaypay, patuloy na nagpapaalala sa kanyang female disciple sa tabi niya, "Halika, maliit na Shihinuo, kung hindi mo master ang One Sword Chi, hindi tayo aalis ngayon." Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.